Hello, magandang gabi po. Matagal na pala tayo nag-uusap kami. Ah, naka-live na pala tayo. So anyway, ang akin pong dahilan sa ngayon sa pagla-live, bago ako magla-live, nag-uusap kami po ng ang tinutulungan ko ng mga nagiba yung bahay doon sa Pasay ay nandito sa aking katabi ngayon. So kung gusto niyo tumulong, ah may tumulong na, mga 6,000 na binigay na contribute at ibibigay ko sa kanila para pambili ng pagkain at ipaluto at ihati-hatiin nila bukas ng umaga. Kasi ang unang problema ko ay mga bata doon. Yung hindi na nakapag-aral dahil nga sa ganun, wala na matitirhan. Yun ang pinaka-numero 1 kong problema. Well, naniniwala naman ako na sa pagdadarasal ko ay mayroong isang solusyon na biglang darating na parang milagro lang. So, itong ating sa ngakuan ngayon ay isa rin ito, bahagi rito ng isang ibang klase naman na or mas matinding level din ng pighati at terorismo at violence kung tawagin si English na nangyari sa mga kawawa nating mga Pilipino nga kababayan na kung saan ang kanilang mga anak o mga asawa at saka ay pinatay nung war on drugs doon sa panahon ni Duterte. So kung ngayon, kung ganon ang nangyari ay ano ang developing ngayon? Yun ang balita at i-explain ko. May balita na kung pagsama-samahin ko ang ibig sabihin ng balita, ay magkakaroon na ng tinatawag na pag-asa. Itong mga namatayan, mga pinatay ni Duterte sa panahon ng giyera. So kung anong pag-asa ang meron, mga kababayan ko ay malapit lapit na. Kung gaano makalapit, siguro ayaw ko magbanggit na kung ano ka lapit, pero malapit-lapit na po na ipalabas iyon, aarestuhin ng International Police o Interpol si Duterte at kasama yung kanyang ibang mga akusado sa kanya doon sa pagpapatay sa mga namatay. Ito naman ang aking sinasabi ay may pundasyon. Ito'y aking analysis na may pundasyon sa lumabas na balita kanina. Ang lumabas na balita po kanina ay nagsasabi na papayagan na ni BBM ang ICC na pumasok para umaresto kay Duterte. So, yan po ang pinaka-latest na balita na sa tingin ko ay maraming mga mamamayan ang sa tingin ko ay magbubunyi. Lalo na yung mga biktima ng tinatawag na war on drugs ng mga tukhang, mga pinatay, mga tinanim, kagaya na marinig natin kay Jimboy Baltasar diyan sa Navutas na tinaniman ng droga na kung ano-ano ang pinagsasabi. So, kung gano'n ang ibig sabihin niyan ay mayroong mga pag-asa na at least kahit papano sa patuloy na pagdadarasal ng bawat Pilipino sa wakas ay nakikita na natin, nasisilayan na natin po ang araw sa silangan kung saan magbibigay ng liwanag para sa pangangailangan ng katarungan ng lahat ng mga tao, mga pamilya na mga pinatay noon sa war on drugs. Alalahanin mo po na mahigit 30,000 ang mga pinatay doon. Ang kailangan dito ay dapat parusahan. Alam mo naman, sa totoo, walang papatay na mga pulis kung walang utos. So ang tanong, sino nag-utos? Alam nga naman, sasabihin natin ang nag-utos ay si Bato lamang. Alam nga naman, sasabihin natin na ang nag-utos sa mga pulis na yung pumatay ay mga commander lamang nila sa kanilang mga presinto. Of course,
Bawal po sa batas. Alam ng mga pulis yan kasi bago sila tinanggap pagiging pulis, ay nag-aral muna sila ng criminal law. At alam po nila sa criminal law ay bawal po sumunod sa utos ng mga boss kapag ang iniutos ay gumawa ng krimen. Ang pagpapatay po ay paggawa ng krimen. Ang pagtatanim po ng ebidensya sa droga ay krimen. Ngayon, sa marami diyang pinatay, ano ngayon ang magiging issue sa kasong ito? Pero bago ko ipagpatuloy ang diskusyon, nais ko ipakita sa inyo ang bagong balita. Sabihin natin ang bagong balita. Ito. Kung sa Biblia mayroong ang bagong tipan, ito naman ang bagong balita. O, makikita ninyo sa screen ko, ICC Warrant Enforcement by Interpol. Nang ibig sabihin, International Police ang mag-implementa, ang magpapatupad ng warrant of arrest para kay Rodrigo Duterte. Basahin ko naman ito. The Philippine government has announced that it will not hinder Interpol from executing arrest warrants issued by the International Criminal Court against individuals involved in the country's drug war, including former President Rodrigo Duterte. This decision comes despite the government's earlier stance of non-cooperation with the ICC. The move has sparked discussions among public, with some expressing hope for justice and others questioning the legal implication and the government's commitment to its earlier position. Ito, basahin natin ang balita. Hanapin natin ang mga balita na ito. So, maghanap tayo ng magandang balita dito. Sabi ni Remulla, we are not in the business of blocking the Interpol's job, which is to fight international crime. So, iyan ang sinabi po na, no? Pakinggan siguro natin itong maiksing balita. Pakinggan natin ito ang pangalan nito? TV Patrol. Pero huwag na lang kasi kina-copyright strike ako. So anyway, ito po ang litrato ng mga iba sa mga napakaraming biktima. So sa ngayon, painot-inot ang buhay nila. Lagi lamang sila nag-umiiyak sa loob ng damdamin nila. Hinahanap nila ang katarungan kung nasaan man yan, sa ang sulok ng mundo ay darating na ngayon dahil lumuwag na po ang pagbabawal ni Bongbong Marcos na papasok ang ICC. Kasunod niyan, mag-anunsyo na siya na hahayaan niya na mag-imbestiga ang ICC. Nagsimula po ang pag-asa, nagsimula na makita na masilayan ang sinag ng araw mula sa silangan ng tinanggap ng ating embassy o embasiya ng Pilipinas doon sa Netherlands. Ang sulat galing sa Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na naghihingi ng tulong na bibigyan sila ng pagkakataon na makausap o ma-interview ang 5 tao na nagngangalang si Bato de la Rosa, si Albayalde, Oscar Albayalde, sino pa? Eduardo So ito, titingnan natin. Na mag-interview, babasahin ko ulit. Pero ito naman si Bato, 5 muna. Basahin ko muna kung sinong 5. Basahin ko muna kung sinong 5. Nagsasabi rito na ang 5 ay si Senator o dating PNP Chief Ronald De La Rosa. Si Ronald De La Rosa po,
siya po yung kauna-unahang PNP chief noong si Duterte ang presidente. Siya po ang nagpapatupad ng tinatawag na war on drugs ni Duterte. Nagsimula sila sa tukhang. Kasunod nun, pinarisan nilang tukhang ng tinatawag SVT. Ang tukhang, kakatok at pakiusap na susuko. Ang SVT ay high value target na kung sinong nilista nila na target ay pwede nila ngayong pinapa-assassinate nila. Ginagamitan na lang sniper. Kagaya yung kay Mayor Antonio Halili ng Tanawan, Batangas, na nakatayo, na kumakanta ng Bayang Magiliw at siguro nataon din sa pagkanta na ang mamatay ng dahil sa'yo, bang, patay siya. Tinamaan sa dibdib. Ang isa pang pinatawag yung pamalit kay Bato de la Rosa na si Oscar Albayalde. Tinawag din si Romeo Karamat Jr. na isang traidor na pulis na si IDG na siya po ang tumimbre sa lahat ng mga raid sa laban sa Pogo na ginagawa ng Presidential Anti-Organized Crime. Kaya dahilan nakakaunti lamang ang nahuli, 180 plus lamang imbis na 1,500. Yan po ang nangyari doon sa Purak, Pampanga na Pogo. Ganon din po ang nangyari doon sa Bamban. Si Romeo Karamat po ang dahilan noong February 1 na pagpasok ng CIDG na mga tao at under supervision ng Presidential Anti-Organized Crime na pinangungunahan ni dating General Gilbert Cruz. Na nang pumasok sila doon sa Bamban, Pogo, marami na ang nakawala. So nang tinanong sa isang investigasyon sa House of Representatives ni Romeo Acop, si Yusek Gilbert Cruz, ano ang dahilan mo? Anong tatingin mo? May nagtimbre ba? May naglik pa? Sabi naman ni dating General Gilbert Cruz, sigurado po ako may tumimbre. So sino pa ang kaya posible nagtimbre? Eh di yung nakakaalam, sabi pa ni Congressman Romeo Acop na dating general din, dating hepe rin ng CIDG. So sino pa magtitimbre? Di nakakaalam. Eh sino ba nakakaalam? Maliban kay Gilbert Cruz. Ang nakakaalam ay yung nag-utos si General Romeo Karamat Jr. At ang mga tao niya, nakasama niya siyempre sa kagaya si Colonel Alejandro. Akalain mo noong February 1 nang inutos, wala na, hindi na nahuli lahat. Kinabukasan, February 2, tinanggal ni Karamat si Colonel Villanueva na dahil sa siya ang nangungulo sa pag-raid dun sa Bamban na Pogo. Nangyari ang kasunod na raid kung kailan man, March ata nangyari ang kasunod na raid. Pagdating doon, ang nangunguna naman sa raid na yun sa pag-organisa ng tinatawag na Presidential Anti-Organized Crime na pinangungunahan din ni Yusek Gilbert Cruz ay si Colonel Baluyo. Ay di Baluyo, Buyakaw. Akalain pagkatapos ni Buyakaw na tinanggal din. Tapos sinabi ni Karamat, hindi daw siya nagpatanggal kay Buyakaw. Tapos sa hearing, nalaman, yung kasunod na hearing, ang nagpatanggal pala ay si General Marbil. O bakit naman yung bagong hepe na pumalit kay Acorda ang nagpatanggal kay Colonel Buyakaw pagkatapos na malusob ang Pogo ni Alice Go? Ibig mo sabihin, si PNP Chief Marbil ay may connection din kay Alice Go? Hindi malayo. Bakit mag-uutos si Marbil ng ganon? Inamin ni General Bakay
na siya ay inutusan para pumirma. At inamin na rin sa pangalawang hearing ni General Bakay na ang nag-utos para pirmahan niya yon ay si General Romeo Marbil. Ang ibig sabihin, si Marbil ay may masamang intensyon kung bakit inutos niya tanggalin yung si Colonel Buyakaw na siyang nag-raid sa Bamban Pogo, pangalawang raid. Yung unang raid, tinanggal din si Colonel Alejandro. So, gano'n lang kasimple. Ito mga kinikwento ko, ito po si Karamat. Isa sa mga persona na hinihingi ng International Criminal Court na imbestigahan. Ang isa pang hinihingi nila na kakausapin ay si Albayalde. So anong ibig sabihin? Anong meron kay Albayalde? Ang meron kay Albayalde ay siya ang pumalit kay Bato de la Rosa. Kung siya ang pumalit kay Bato de la Rosa, na ang ibig sabihin nito ay pinagpatuloy niyang pagpapatay ng tao. So ngayon, dahil dito sa pagsasalita ni Remulla, na sigurado naman ako na hindi naman magsasalita ng ganun kung walang pagpayag o pag-utos galing po kay Bongbong Marcos. So ito ngayon, kasama si Romeo Karamat ay kasunod din si Edelberto Leonardo na dating komisyoner ng National Police Commission. Si Edelberto Leonardo, base sa aking A1 informant o bubuwit, siya po yung tao na nagbibigay ng 30,000 sa mga pulis na nakapatay. Sa mga vigilante na nakapatay, bawat taong pinatay, binibigyan niya ng 30,000 pesos bilang pabuya. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nanggaling yon sa confidential fund ni Duterte. So kung 30,000 ang pinatay at 30,000 pesos ang pinamigay, so 30 times 30, that is 900 plus 20, 900 million po ang ginasta ni Duterte para mapatay yung 30,000. Kung tag 30,000, bawat patay ang kanyang binibigay. Ngayon, ang kanyang confidential fund ay 4 billion kada taon. So kung 4 billion kada taon, 6 na taon siya naging presidente, so 4 times 6 is 24. Ibig sabihin, 24 billion ang binulsa ni Duterte. Ibawas mo dyan yung tag 30,000 pesos na binayad sa mga pulis na nakapatay. Sabihin natin 1 billion ang binawas. So ang natira sa kanya ay, ang natitira sa kanya ay 23 billion pa. So ngayon, dahil sa ganon, nakikita na ninyo kung ano ang nangyari doon sa kanakarang pagpresidente natin. So ngayon, tatanungin ninyo, at least iyan ay isang malaking pag-asa na makikita ng mga pamilya ng mga biktima. So ngayon, ano pang isa natin makikita? Maaari kong tatanungin, guilty ba si Duterte? Ang masasagot ko, guilty. Bago ko sabihin, ipaliwanag bakit siya guilty, sino muna ang naunang mga ebidensya? Anong mga papel una na ating gagamitin na naisampa na pwedeng sabihin? Ayaw kong sabihin, pero may personal akong alam kung paano tatakbo ang kaso laban kay Duterte. Pero isa lang masasabi ko, kukontakin ko na yung mga tao na gagawan ko ng affidavit para magpapatunay na pinatay sila ng pulis sa panahon ni Duterte. Kaya tinatawagan ko si Sir Ben dyan sa Dasmariñas. Schedule na natin at gagawan ko na ng sanumpang salaysay sa Ingles yung mga
pinatay ng pulis. Ito, ang unang ebidensya na makikita mo ay yung pag-amin. Di ba merong issue? Ilan ba'y namatay ba? Sa tingin ko, ay hindi lang sigurado ko na hindi na issue kung may namatay. Ang issue na lang is ilan ang namatay. Ngayon, ang kasalanan ng pagkakamali ng mga tao ni Duterte. Nagsumiti ng report ang Philippine National Police at saka PDEA na 6,000 mahigit ang napatay sa war on drugs ni Duterte. So ibig sabihin, yan po ay on record. At lahat, tandaan ninyo sa mga nakikinig, lahat po na nilabas sa internet, nakamonitor po sa International Criminal Court. Kaya na-download na-documented na yung mga report at kukunin na lang sa Supreme Court. Ang mga records kasi nagsumiti sila sa Supreme Court kung ilan ang namatay. Kumbaga, bakit nagsumiti ang pulis? Napilitan magsumiti ang pulis kasi para patunayan nila na hindi totoo na 30,000 ang pinatay. Kaya ginawa nila, ang namatay, nagsumiti sila 6,000 plus lang. Pero ang hindi nila alam, yung pagsabi na ganun ay pag-aamin na mayroong mga pinatay. At yung pag-aamin na mayroong pinatay, isa po yan sa elemento ng krimen na crime against humanity. Ano pang ibang elemento ng krimen? Base po sa Rome Statute na nabasa ko, ang isa pang elemento para masintensyan si Duterte ay ang pagpatay ba, ang mga pinatay ba ay mga civilian o sundalo? Kasi kung sundalo, gera yun. Hindi yun crime against humanity. Ngayon, napatunayan, mga civilian ang pinatay. At marami ba? Marami. Massive. So ngayon, ang tanong, isa pang elemento, kailangan mapatunayan na isa itong pamantayan o policy na ginagawa ng isang akusado. Ito ba'y pulisiya, pamantayan? Sagot, oo. Anong ebidensya? Marami. Marami nang nilabas na mga balita at mismo si Duterte nagsasalita sa ilang mga video na nirecord na, sinave na ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. Ano yung mga sinabi nila na pulisiya na isang elemento pa ng crime against humanity? Yung merong sinasabi na pulisiya na war on drugs, yun, tapos na. So may pulisiya na war on drugs. So ngayon, sino ang gumawa ng pulisiya? Of course, on record, si Bato de la Rosa. Pinapatupad ng mga tao niya. Kasama po si Albayalde. Kasama rin dyan, actually, namatay lang, si General Kaskulan. Sa totoo lang, bright boy yun. Matalino yun si General Kaskulan. Siya ang utak ng tukhang. Siya yung utak ng high value target na sistema. Pero naging happy siya ng PNP. Pinakahuli sa mga kaklase ni Bato na naging happy ng PNP. So ngayon, dahil si Bato gumawa, ang tanong, pwede bang sabihin na yung ginawa ni Bato ay inutos ni Duterte? Sagot, opo. Kasi lahat po ng programa kagaya ganon na sensitibo ay hindi kayang ipapatupad ng hepe ng Philippine National Police na walang pagsag-ayon ng presidente. So ngayon, napatunayan ng lahat ng elemento. Kaya, hindi na po kailangan patunayan kung sino ang namatay. Sa bawat patay, hindi na kailangan patunayan kung sino namatay. Sa bawat patay, hindi na kailangan. Kailangan lang aminin at naamin na at na-ebidensya na marami ang namatay. So, kung ako tanungin mo,
pagdating kay Duterte, tapos na ang misa. The die is cast, kumbaga ba sa English. Kaya aarestuhin na lang yan. Kailangan maunahan ng ICC sa tanda kasi ni Duterte, baka mauna pang katandaan pumatay sa kanya. Kailangan mahuli agad ng ICC at ikulong si Duterte doon sa the Netherlands, sa Dahag. Yan lamang po ang nakikita ko na tanging pag-asa para at least matatanggal ang kalahati ng problema, lahat ng problema ng Pilipinas. Ang matitira na lang na kalahati ay si Bongbong Marcos. Yung mga lahat ng pogo rito, yan ay bit-bit ni Duterte. Yan po ay dulot o resulta ng utak ni Michael Yang. Si Michael Yang po ay isang economic advisor ni Duterte nung panahon siya presidente. Maliban pa sa pagiging economic advisor niya, siya ay barkada ni Duterte nung mayor pa si Rodrigo Duterte sa Davao City. At ayon pa nga, ang isa pang ebidensya na mayroon tayo na hindi na natin problemahin ay yung si SPO3 Arturo Las Cañas. Siya po ay tumistigo na doon sa International Criminal Court. Pinaupo siya ng kanyang abogado o ng prosecutor at may itinalaga ang ICC Court na isang pro bono na isang abogado na international na tumayo na bilang abogado ni Duterte. At si Arturo Las Cañas ay kinrus examine. Nakapasa siya ang taas ng uri ng kanyang ebidensya. Kaya nga sabi ng Venezuela na abogado na siyang tumatayong abogado ni SPO3 Arturo Las Cañas, sigurado na kahit mamamatay ka pa ngayon, malakas ng ebidensya mo laban kay Duterte. At matatanggap na ayon sa batas o proseso na sinusunod ng International Criminal Court. So kung ganun pala, ano na ngayon ang magiging sistema? Ang tanging hadlang na lamang po, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, para mabigyan ng hustisya itong mga pamilya ng biktima ng pinatay. At ang pinakamarami dyan sa Bulacan at sa Metro Manila, Manila mismo, Manila Police District, ay yung humaharang si BBM. Pero sapagkat ngayon, ay inanunsyo na nila na hindi na nila haharangan ang International Police o Interpol na mag-aaresto kay Digong Duterte. Short of saying, napapayagan nila mag-investigate na ngayon ng ICC dito sa Pilipinas. Kaya ang aking masasabi lang dito, ito na po yung tunay na pagsisilang ng araw sa silangan, sa east. So ito na po ang inaasahan ng bayan na malapit-lapit na. Kaya manawagan ako sa kanila ni si Nick Coles, God bless po sa iyo, Crispin Rivera. Sana po tulungan ng mga politiko yung mga nawala ng bahay. Oo nga po. Mayap Abenge, Crispin Rivera sa mga kabalen ko dyan, ng mga biktima ni Lito Lapid, biktima ni Gloria Macapagal Arroyo, biktima ni Bong Pineda, ni Delta Dennis Pineda, at saka nanay niya si Lilia Pineda. Si Divine Grace, wala na pag-asa ang ating bayan pag may matino itutumba. Tapos 921, morning engineer from Richmond, British Columbia. Si Crispin Rivera. Tapos Irene Mendoza. Tapos na wala nang dapat pag-usapan. Regine Bayoneta. Kita mo konti lang, pinaliwanag ko sa inyo kung anong elemento ng crime against humanity. At lahat po may ebidensya na. Ngayon, kung interviewin, ano magiging papel? Makakatulong ba sa ebidensya na interviewin itong 5 mga
5 mga tao na gusto ng ICC interviewin, si Oscar Albayalde, si Ronald Bato de la Rosa, si General Romeo Carabat, tapos si dating General Edelberto Leonardo na namimigay ng pera, 30,000. Tapos ang former PNP Chief Intelligence Officer na si Elias Mata. So sa gayon, makikita na natin yung pag-asa ng katarungan na makikita sa dulo ng silangan. Sabi ni Arin Mendoza, 200% guilty. Sabi ni Rogelio Tapado, watching from Los Angeles, USA. Rosnico Oliver, yawa na si Marbil. Makita ko yan. I-firing squad ko yan sa Luneta kasama si Abalos at si Torre. Mga yawa yan sila. Rosnico Oliver, yawa na si Marbil. Nakita ko na yan. I-firing squad. Francisco Oy, engineer, and Dr. Toto, hindi kaya si judge ang nakatimbre na ginawa niyang babawi na search warrant. Iba naman no, sa Pogo naman sa Purak ang pinagsasabi natin. Yung binabanggit ko kanina na pagtimbre ay yung sa Bamban na raid. Sa Pogo Purak naman, pag-usapan natin, yumaman kasi si Jing Capil dyan eh. Si Mayor at saka si Lito Lapid. Ngayon, ang nangyari dyan, nung nag-apply ng search warrant, sila ni Yusek or dating general na Gilbert Cruz ng search warrant sa Branch 14, Malolos Regional Trial Court kay Judge Rama ay inaprubahan. Habang sa kagitnaan sila ng pagpapatupad ng search warrant, papasok na lamang, ay tumawag ang korte sa utos ni Judge Rama na binabawi niya ang search warrant. Tanong, tama ba yan ang ginagawa niya? Sagot, mali. Bakit po mali? Ihalin tulad mo lang yan sa isang kaso. Na kung nagdesisyon na ang judge na guilty ang isang tao at nailabas na ang desisyon, hindi niya na pwedeng baguhin. Kagaya rin ito sa search warrant, nag-isip mo na siya kung bibigyan niya ba o hindi ng search warrant. So nagdesisyon na siya, tapos ng desisyon, hindi niya na pwede bawiin. Ang tanging paraan para mabago ang desisyon ay magsampa ng motion for reconsideration. Hindi pwede na babaguhin ng judge kung walang ibang tao na nagsasampa ng motion for reconsideration. Kaya matatanggal sa pagiging judge ito si Judge Rama ng Branch 14, RTC Malolos. Ang pangalan ng Belinda Rama. Kunin ko ang pangalan. Ito, makikita natin. Bago lang na-appoint. Si Judge Maria Belinda C. Rama. So siya po yung judge na bagong judge pa lang na-appoint. Nangako ako sa sampangulong kaso kaya tutuparin ko ito. Judge Belinda, ano pong pangalan doon? Nakalimutan ko, dali lang. Judge Maria Belinda. Maria Belinda. Si Rama. So, ito nakita ng ating mga korte. Kagaya rin sa ginawa ng korte, nagdesisyon na pinapademolish yung mga tao diyan sa 2297 Pasay City. Mali talagang desisyon. Sa totoo lang, dahil mali ang desisyon at imposible ang pagkakamali na hindi malalaman ng isang matalinong judge, ang ibig sabihin, nagpakabubo si Judge Kirk Aninio ng Metropolitan Trial Court of Pasay, Branch 44. Nagpakabubo rin si RTC Pasay Judge na si Rowena Nieves Tan. Kasi in-affirm o kinatigan niya na binabi niya tama yung desisyon ni Judge Kirk Aninio. Ladies and gentlemen, paano po magiging tama yung desisyon? Ang una po isa sa mga requirement,
at hindi mo pwede na sabihin na pwedeng baliwala, isang tabi. No, hindi. Kailangan mapatunayan na yung gusto mapatatanggalin ng mga tao ay nakatanggap ng tinatawag na notice to vacate. Ang problema, inamin mismo ng ebidensya na nagsampa ng reklamo na LBC Courier na siya mismo nagsabi na hindi niya naipadala ang mga notice. Despite that, nag-rule si Kirk Aninyon. Ganon din si Judge Rowena Niebestan. Nag-rule yan. Aba, hindi ako maniwala na bobo kayo. Ang mas paniwala ko na tumanggap kayo ng pera, mga dalawang judge. Hindi kayo na iba kay Judge Maria Belenda C. Rama. Tumanggap din yan ng pera, kaya binawi niya yung search warrant. Sino kaya tumawag? Malamang mga tauhan ni Lito Lapid o di tauhan ni Belenda ni Bong Pineda. Tauhan ni Jing Kapil. Kaya ganito pong sistema sa Pilipinas. So kung ganun, it is as clear as the sky na kailangan wala talagang hustisya kayo makukuha sa Pilipinas. Ang isang argumento nila ni Harry Roque na nagmamayabang na siya expert sa international law ay mali-mali. Sinabi niya na walang jurisdiction ang International Criminal Court para pumasok dito. Hoy! Napakabubo mo talaga. Oy, sorry, bubo. Hindi para bubo. Nagpakunwari lang na hindi na tama siya. Kung hindi naman mga kapatid ko, huwag kayong maniwala kay sino to? Tinatawag na Harry Roque. Bakit po? Ang totoo, may jurisdiction ng International Criminal Court sa lahat ng kaso na sinasampa na crime against humanity laban kay Duterte, na ngayon ay sasama si Bato. Hindi na kasi kailangan ng ebidensya ang salita ni Bato, sino pang iba doon? Si Bato, si Oscar Albayalde, si Eliazar Mata, si Edelberto Leonardo, tsaka si Romeo Karamat. Hindi na nila kailangan, sapat na po ang ebidensya ng International Criminal Court. So kung sapat ng ebidensya nila, hindi nila kailangan ito para i-convict si Duterte. Bagkus, binibigyan lamang sila ng isang pagkakataon na magsalita sila. At, siyempre, diskarte ng ICCN, pero tingin ko, ginagawa ng ICCN medyo panakot, medyo diskarte. Kundi, kumagat ang CBBM, pinayagan. Pinadalhan ngayon ng sulat, sila ni Bato, na kakausapin sila ng International Criminal Court. So, yan lang pong aking masasabi sa ngayon. Si Leonardo San Jose, watching from Morong, Rizal. Alam mo, dalawang Morong. Alam mo ba, Leonardo San Jose, kung ang historya, ang Rizal province, di ba, probinsya? May isa kong ibabahagi sa inyo na alam ko. Ano ba ang dating pangalan ng probinsya ng Rizal, nung hindi pa yan Rizal? Ang pangalan po dati ng Rizal province ay Morong province. Ganun po. Ngayon ang Morong ay isang maliit na bayan lamang sa loob ng Rizal. So si Seth Dungka, mabuhay ang mga kabunyog, Toto Kausing. Buenaventura Su, yan ang ganti ng Diyos sa mga taong masasama. Sino man gumawa ng masama sa kapwa, may katapat na parusa. Walang forever, mga taong masasama. Frederick Floro, good morning po, Attorney Toto Kausing. Efren Anthony, good morning. Feli Bautista Saplaco, Raul Pacho, maayong aga. Buti pa yan, nagbayad na sila sa mga tikal nila. William Steven Verdugo, Raul Pacho, good morning. Binaventura So, yan ang ganti ng Diyos sa mga taong masasama. Sino man ang gumawa ng masa sa kapwa ay may katapat na parusa. Mendoza Irene, malaki ang tiwala ko sa Diyos. Elvera Ariza Arizo, good morning po from San Diego. Romel Bingson, good morning po, Kabunyog, Dr. Toto Kausing. So, iyan po ang bagong pag-asa, na totoong bagong pag-asa para sa mga biktima ng tinatawag na war on drugs. Siguro maganda rito ipakita natin yung
Ito po yung opisina ng International Criminal Court. O yan. Tapos, pakita din natin siguro may interview dito kay ano. May interview ito kay isa, pakinggan natin ni former President Duterte, for example, okay, yan. should the ICC issue an arrest warrant dito po sa mga involved sa war on drugs ni former President Duterte? For example, para kay former President Duterte mismo, can you take us through the process and can it be enforced dito po sa Pilipinas? Ngayon, ang tanong ay i-serve ba yan ng PNP o ng NBI o ng any law enforcement agency natin? Ang mangyayari dyan, dahil wala namang sariling law enforcement unit, ang ICC, aasa sila talaga sa Philippine government para yung arrest warrant na yan ay ma-serve doon sa persons concerned. Kaya kung ang policy ng government ay we will not cooperate with you, then ang law enforcement agents natin ay hindi gagalaw para ma-serve yung warrants of arrest na yan kung kanino man dapat na i-serve. Kaya ang mangyayari dyan sa warrant of arrest ay mananatili lamang sa kumbaga, nasa mesa lang yan. Ayan ang sabi ni Guevara. Pero sabi ng huli ni Remulla ay tutulungan nila, hayaan ng Interpol. So kung Interpol ang magpapalabas ng warrant of arrest, wala na, susunod na kayo. Ito naman si Duterte, nakita ninyo. Ano na yan? Nakakahon na. Ay si Bongbong, gusto niya gumanti, pasikrito na ganti. So ito yung sinabi ni Remulla. Sabi nila, we're not in the business of blocking the Interpol. We respect the actions of the Interpol. The ICC can request the Interpol to implement its order. So kung ayaw nila na gamitin ng PNP, NBI, o kung ano pang mga operatiba, gagamitin ng ICC ang Interpol. O yan. So yan, so nagbanggit na sila. O ito si Bato. Naku, nagdedelikado si Bato. Paano ba yan, Mr. Bato? Ayun. Sa totoo lang, kahit sino pa, kapatid mo, kung talagang may kasalanan, dapat isuko mo yan. Ganun lang ang mga kasimple yan. So hanggang dito na lamang tayo at maraming salamat sa mga tao. Ang tawagin ko lang, hindi ko pa natawag, si Imelda Talaugon, si Roberto Carlos, from Paris pala siya. Hindi, napanood niya sa tingin ko yung Olympics dyan. Si Norma V, good morning sa Toto. Salamat sa informative vlogs. Leonardo San Jose, Vince Pablos, Alexander Villas. Si Alexander Villas, Francisco Oy, nag-rhyme yung pangalan ng Judge Maria Belinda Sirama kay General Karamat. Sirama o Karamat. So Karawat, tanggap. Tama, nakita mo pa yun. Believe naman ako. Ranger Valdemoro Jr., Engineer, Dr. Atty. Toto Acosta, Senator number 1, Senator natin yan. Salamat po. Shout out. Sabi niya, from Macau. Sa Macau pala siya. Si Santos Burabo. Good evening po. Roberto Carlos, Ire Mendoza, may God all the glory. Divine grace. So yan lang muna masabi ko sa inyo lahat. At isa pong magandang umaga sa inyo. At sana po bago sumikat uli ang araw ay mayroon ng talagang totoong pag-asa na darating. So Reggie Bayoneta Vlogs, pinapanood ka ng buong mundo, Toto Kasi. Salamat po. Salamat. At hinihingi ko pa pala ang dasal ninyo para sa mga tao na winasak ang bahay kahapon doon sa Pasay City. At kung gusto nyo makapagbigay ng donasyon, yan po, nakalagay, donations for sa kanila ko ibibigay sa ngayon. Nakatanggap na po ako ng mahigit 6,000 pesos para sa kanila at pinapunta ko sila sa akin kung saan ako ngayon para iabot sa kanila ang pera para ibibili nila ng noodles. Ang problema ko, saan sila bukas papunta? Kasi papalayasin na sila ni Mayor. Si Mayor Tika mo na si Mayor Mayura Amy Calixto. Oy, Mayura, ba't nung lumapit nakausap mo yung mga biktima, nagsalita ka pa wala kang payong kasi umuulan, nagreklamo mga tao sa'yo. Anong sagot mo? Wala kang payong? Ano kung bastos ka talaga, Mayura? Senator Toto, sabi ni Hinaro Canero,
Sinatoto, blessing in disguise at naimbita ka sa congressional hearing para malaman ng taong bayan ang katapatan at kagalingan mo. Sana maraming kababayan natin ang magpapahanga sa iyo. Okay, hindi po natin pinapagaling ang pagpahanga. Dapat natin ipaglalaban ang katotohanan. Ganun lamang po. Reggie Bayonita Vlogs, na pinanood ka ng buong mundo. Okay, salamat po. Jega Riarte. Norms V. Gusto ko sana manood sa akin si Bato eh. Vince Fabros. Ay, okay, hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat sa lahat. Magandang umaga. Rodrigo Duterte, Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, Leonardo, Eduardo, Delberto, tapos si Romeo Karamat Jr., Elizar Mata. Hala, bahala kayo sa buhay nyo.